Good morning po sa ating lahat and almost noon to everyone. So ngayon, pwede po bang magsitayo po tayong lahat this morning? Ayan, okay? And pakibati muna ang katabi ng good morning. Good morning pa rin ngayon. Ayan, pakingitian yung mga nasa likod. Hello po, welcome to Faithful, where everyone is a leader who loves God and leads disciples. Ayan, masaya po kami na makasama kayo this morning. But before we start with our service, sama-sama muna po tayong mag-declare our 2026 declaration. Okay po, with conviction, sabay-sabay po tayong mag-declare. In God's holy fear, we grow each day. We serve with love as we walk His way. We live His purpose as we choose to stay. We follow calling as we humbly pray. Our homes stand firm by God's guarding light. We trust His hand to protect us with might. He meets our needs with provision so right. We walk as one in His faithful delight. We read God's word for faith to be sown. We grow like Christ as His truth is known. With mustard seed faith, His power shown. We rise each day, His greatness now grown. We shine God's light so our friends draw near. We speak His blood with blood joyful fear. We serve our neighbors with kindness sincere. We live His mission as His hope grows clear. We live in simple, holy fullness. We give and share with joyful gladness. Disciple daily with eagerness. This is the year of growing greatness. Ayan po. And before po tayo mag-continue with our program this morning, I would just like to share some few announcements with all of you. We have our Sunday worship services as of now to 10 o'clock a.m. Earlier po yon, and 11:30 a.m. which is today, now. And we also have our daily vacation Bible school po this coming May 20 to 22, 2026, 4 p.m. to 6 p.m. po yan at La Huerta, Covered Court, Muntinlupa. So sa lahat po ng mga interested to join, mag-volunteer, to help, to teach, maging staff, kindly approach us sa likod lang po for inquiries on our Daily Vacation Bible School. Para naman po sa ating Faithful Weekend, that will be on May 23, a Saturday, 7 a.m. to 9 p.m. po siya. You can now, registration is now open po for only 699 para sa ating regular rate. Reach out to Ate Roslyn po for our further details of the event. We have our water baptism May 24, Sunday, 1:30 p.m. at Evergreen, Binyan City, Laguna. So sa lahat po ng hindi pa napapa-water baptize, you can join us on May 24. Registration fee is only 250 pesos. And we have our midweek service encounter May 28 also, 6 p.m. on-site po yan dito po sa church natin with our guest speaker po, Pastor Pai Nola. So if you have time on May 28, you can be here po para sa ating special midweek service with Pastor Pai Nola. And of course, campus ministry training para po sa ating mga kabataan. This coming May 30, it's a Saturday, 7 a.m. to 5 o'clock p.m. Here po yan sa Faith Pavilion. So, I know we are all excited to worship God and do our service this morning. Let us continue to prepare our hearts. Hallelujah! Sige, babalakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So, may tanong po ako. Sino pong maraming pinagdaanan the past week? Okay, parang ako lang. Sino bang maraming pinagdaanan the past week? Certainly, ang Pilipinas, napakaraming pinagdaanan the past week. Pero because of the Lord's grace, because of the Lord's love, we are still standing here. Sabihin niyo po sa katabi niyo, thank you, you're here. Praise God, you're here. Praise God. We are still standing and standing still because of our God's great love and grace. Hallelujah, Panginoon. We worship you and we will continue to sing of your goodness, Panginoon. We will give all of our best, Panginoon, everything that we've got para po papurihan kayo, madakila kayo, Panginoon. We will sing joyfully new songs, Panginoon, to you. We worship you. Hallelujah!
your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. For your mercy, if not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, thank you, Lord, for your grace, for your unending grace. We lift up our hands as offerings to our God. To you I lift my offering and set my heart on higher things. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, on Christ the solid rock I stand, no other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God. On Christ the solid rock I stand, while other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. Hallelujah. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I am still standing, I'm still standing. For the last time to sing, I'm still standing. But by the grace of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's continue worshiping the Lord. Let's clap our hands for the Lord. For we believe that we have been set out of the miry clay. Let's sing, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you lived, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah! Hallelujah! For all you've done. Let's continue singing praise to the Lord. Let's believe He's our Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Praise the Lord. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, and you live.
everything that you have done. And if we are really thankful to the Lord, let's sing everything for Him alone. Okay, so let's read scripture. Psalms 40 verses 1 to 5. Sige po, sabay-sabay tayo. I waited patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walked along. He has given me a new song to sing, a hymn of praise to our God. Many will see what He has done and be amazed. They will put their trust in the Lord. Oh, the choice of those who trust the Lord, who have no confidence in the proud or in those who worship idols. O Lord, my God, you have performed many wonders for us. Your plans for us are too numerous to list. You have no equal. If I tried to recite all your wonderful deeds, I would never come to the end of them. Hallelujah. Praise the Lord. Let's think that one moment where we were trapped with our sin, brokenness, and striving, which we cannot really climb all the way out. We cannot rescue ourselves, but God, in His infinite mercy, He lifted us up. He did not let us to be in that mess all the days of our lives. And so, church, as we continue to worship the Lord, let's be reminded of how faithful our God is. Hindi natin alam how much He has saved us from the depth. That we can't contain and help but to just cry and be grateful. Tama po ba? We are not alone. God is there. And if we really worship the Lord, let's put our hearts, let's focus our hearts and minds and not let other distractions be with us today. For we know that God is within us. So let's offer this time for the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. I love to worship you, my God. I love to worship
change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fallen as a Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming Holy love. Spirit, come and power. Holy Spirit, Fill this place with your presence, O Lord. power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Louder we sing to you. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fallen as a Lord. Fallen as Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King. Let's express our yearning for our God. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for We you. want to live for you, O God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you. With our voices, we sing louder to our God. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fallen as a We know the identity of the one who rescues and saves us. We know the identity of the rock where we stand. His name is not a secret. We know his name.
Let's declare the name above every other name. His name is Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes, indeed, O God, your name is wonderful, O Lord. We will continue to declare your name, O God. Despite the challenges, Lord, problems, we do not let alone that Panginoon, but we will always trust in you, O God. We will forever glorify your name on high. Even though people fail us, O God, you will not fail us, O Lord. We thank you, Lord God, for everything for our lives. Death could not hold Hallelujah, O God. the veil tore before you. Father God, You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life you have no rival, Lord. You have no rival. You have
maraming salamat, Panginoon, for this opportunity to really just soak in your presence. Thank you for the power that you have. Thank you for being the God that you are in our lives, Panginoon. Thank you for always reminding me that you reign over our lives, over our families, over this country, the Philippines. You reign over us, Panginoon, and you are in control. You are in charge. And we will trust in you. We will trust in your promises, Panginoon, because you are faithful, because you are wonderful. You are powerful. Hallelujah, Panginoon. We glorify your name. We adore you, Jesus. In the mighty name of Jesus, we all pray. Hallelujah and hallelujah. We may now all be seated po. God bless us all. Wow. The name of Jesus is indeed powerful. Unti lang yung nag-agree. The name of Jesus is powerful. The name of Jesus is beautiful. And the name of Jesus is forever. Tama po ba? Ayan. Again, we would like to welcome everyone at Faithful. Thank you very much for attending with us today as we honor and give praise to our God. So as we continue to give worship to our Lord through our tithes and offering, let me read you our inspirational verse for today. It is found in Leviticus chapter 27 verses 30 to 33. Sabi po ng Bible, "A tenth of the land's produce, whether grain from the ground or fruit from the trees, is God's." Pakisabi, galing ito sa ating Panginoon. Sige, mag-prepare na kayo ng inyong tithes. It is holy to God. If a man buys back any of the tenth he has given, he must add 20% to it. A tenth of the entire herd and flock, every tenth animal that passes under the shepherd's rod is holy to God. He is not permitted to pick out the good from the bad or make a substitution. If he dishonestly makes substitution both from the bad or the animals, the original and the substitute become the possession of the sanctuary and cannot be redeemed. Yung context po ng verse dito, sabi dyan, it's not about, or the Leviticus tells about that everything na meron po tayo ay galing sa ating Panginoon. Tama po ba? Okay? The tithe is considered holy. Okay, sabi po, holy. So everything that we will give today is considered holy today. Sino po excited dito sa mga gagawin ng ating Panginoon from this day hanggang sa linggong ito, hanggang sa pagkikita po natin? Okay? We believe that God has in store many things for us. Basta faithful po tayo, basta cheerful po tayo sa ating pagbibigay. Are we ready to give back to our Lord? Okay, can we raise our tithes and offering? We have many options to bring forth our tithes through online, through the envelope. Please write down your names, write down your prayer requests para mapag-pray po namin sa isa. Let us all pray. Lord, your name is powerful. Your name is beautiful. And everything else that we have comes from you. We declare it. Maraming salamat. Nakikita niyo po ang bawat puso ng magbibigay, Panginoon, na tapat, naglilingkod. Lahat ng amin po, ika po, gamitin niyo, Panginoon, sa ikakalawak ng inyong salita, Panginoon. Not only to this church, through our community, through our online community, Lord, through our family, O Father God. Maraming salamat po, Panginoon. We expect greater blessings from you. We expect healing from you in Jesus' name. We expect financial breakthrough in the mighty name of Jesus, Panginoon. And
all of these things, O Father God, maingat namin ibinabalik sa inyo, Panginoon. Maingat na binibigay namin bilang isang papuri at mabangong pagsamba sa inyo. Salamat. You all be the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We can now all give. Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po ang ating katabi. Yan, maganda ka pa sa umaga. Welcome po sa ating third series this May entitled Save to Send. Pakisabi, Save to be Sent. Ayan. Happy Mother's Day nga po pala. Hindi ko kayo nakita last week eh. So, everyday naman daw sana Mother's Day. Parang Christmas lang, no? So, bago po ako magsimula, may tanong po muna ako. Ayan. Pag umaalis po kayo, papunta sa church, ano po ang huli niyong ginagawa sa salamin? Oo. Kausapin niyo po yung katabi niyo, hindi po robot yan. Oo, di ba? Nag-aayos ng buhok. Tapos, ano po? Tinitignan yung damit. Kung bagay ba? O, diba? Outfit? Check. Ayan, tinitignan. Ito nga pala yung damit ko, galing ukay-ukay. 50 pesos, diba? Outfit, check. Para ano na tayo, no? Ready na para mag-church. Diba yung iba nga, parang ano pa lang eh, Saturday pa lang hinahanda na. Yung iba, bagong bili pa. Ano to, i-best day ko ngayon sa Sunday. Isisimba ko muna tong bagong damit ko. Ano pa? Pero this time, bago tayo mag-mission ready, magkakaroon po muna tayo ng spiritual outfit check. Sa inyong mga katabi, sagutin niyo po itong mga tanong na ito. Okay na ba? Ready? Yes. Number 1, are you clothed with love today? O, sabihin niyo sa katabi niyo, wag sa akin. Okay, yes. Next. Are you still connected to God? Yes. Talaga naman, no? Sa akin talaga yun. And, last one na po. Marami sana 1 to 100 to. Kaso, baka 2 p.m. pa tayo matapos. To po. And the last one is, do you still trust God? Yes. Parang, in fairness, ano naman yung mga sagot natin. And that is our title this morning, Fit Check, Mission Ready. Naniniwala ba kayo na may mission tayong lahat? Yes. And for our aim this morning, it says here, kingdom success is not about building our own name. So, hindi siya nakatuon kanino? Sa sarili natin. Kundi, sabi dito, but about working with God in His purpose. So dapat daw, sa buhay natin, naka-align tayo kanino? Kay God. Okay. And it is not a heavy burden. Ayan. Yung kingdom success, hindi siya sumasagot sa tanong na, paano kaya ako sisikat sa ministry na to, no? Dapat naka-gold shoes ako. Diba? Kundi, sumasagot siya sa tanong na, paano magagamit ang buhay ko para sa layunin ni God? Diba po? So, it says na it's not a heavy burden. Yung pagsiserve natin, sana hindi siya burden. Burden po ba sa atin ang pagsiserve? No. Pero, yung pagsiserve natin, actually, it's a natural result. Kasi, everyday, di ba, sino yung nagde-devotion dito? O sino yung nagpe-pray? Sino yung nagbabasa ng Bible? Sino yung everyday nagwo-worship? Natural result na lang siya ng paglapit natin kay Lord everyday. Kaya tayo
to serve. Ready na ba kayo sa mission? Not yet. Sige po, tayo po ang lahat. Ayan. Samahan niyo po akong magbasa ng Nehemiah chapter 2, verses 17 to 20. 1, 2, 3, go. Then I said, you see the trouble we are in, Jerusalem rise in, have been burned with fire. Come, and we will no longer be. I also what the king had said to me. Then but when Sanballat, Tobiah the Ammonite, official, what is this that you are doing? They asked. But as for you, sige po, let's pray. Wala po munang uupo. Ipikit po natin ang ating mga mata. Panginoong Jesus, samahan niyo po lahat kami as we have our service today, O God. Lord, patuloy naming inaanyayahan ng iyong banal na Espiritu na patuloy, Panginoong Jesus, O God, na sumaamin, Panginoon. Salamat sa magandang araw na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Hayaan niyo, Panginoon, na personal na may encounter kayo, Panginoon, lahat ng taong naririto. At maging mga panalangin nila sa kanilang puso, Panginoon, ngayong araw na to. Kayo din po ang didinig nito. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong umupo. Ayan. So, ano muna kayo, bigyan ko po muna kayo ng konting, overview. Okay, ang aklat ni Nehemiah po ay naganap pagkatapos ng pagkabihag ng Israel sa bansang Babylonia. Ang galing. Ang Jerusalem at that time ay wasak sa Tagalog. Sabihin niyo, wasak. Yung mga pader gumuho. Yung mga pintuan sinunog. Okay? Tapos, ito ay simbolo ng kahihiyan. Kapag yung pader ay ganun yung nangyari, wasak, no po? Or kahinaan. So si Nehemiah, bilang isang tagapaglingkod ng hari ng Persia, tinawag siya para siya yung maging leader sa muling pag-rebuild ng walls. So at this moment po, wala po tayong i-build na walls. Baka meron po kayo. No po? Pagka bumili ka ng bahay, ang unang pinapasa, patayuan nyo na po ng pader to para alam nyo na kung hanggang saan kayo, di ba? Ganun po yun. So, ngayon wala tayo talagang literally na walls. Pero, ngayon, baka yung mga broken walls po natin pwedeng broken relationship with God. And it could be also a weak prayer life. And baka nag-start na rin tayo mag-compromise yung lifestyle natin. And it could be also a broken family or broken ministry. So this time, ang invitation po na mensahe natin ngayong araw is to rebuild. Are you now ready? Yes. Success without God may lead to achievement, but not through fulfillment. So parang ang dyan, achievement versus fulfillment. Makuha mo ng lahat, ikaw na ang pinakamayaman. Nakuha mo na ang mataas na antas ng karangalan, pero kung wala si God, it is nothing. Totoo ba yun? Pero bakit ganun? Lahat naman tayo believers, pero parang feeling natin, kulang pa din. Baka masyado nating minamaliit yung salvation na ni-receive natin, yung Jesus na ni-receive natin. Diba?
Kaya parang naiinggit pa rin tayo, buti pa sila mayaman, buti pa sila nasa Taiwan, buti pa sila, di ba? Kaya puro, buti pa sila yung na lumalabas sa bibig natin po, no? So, God's mission comes from being close to Him. So bago tayo magkaroon ng mission, ang first mission natin as a Christian, makipag-close muna kay God. Oo, lumapit ka muna kay God. Bago tayo mag-mission, no? Si God muna. Para mas marinig nyo yung kanyang boses. Okay po. So, kaya bago daw mag-mission, ano daw dapat gawin? Dapat maging close ka muna kay God. And the real transformation starts when our hearts agree with His heart. So ngayon po, may 3 po tayong pag-aaralan. How to be aligned with God's purpose. Number 1 is find purpose. Sabi mo sa katabi mo, find purpose. Oo. Ngayon, alamin muna natin kung ano ang purpose talaga natin sa buhay. Na po? Ayan. Sabi sa Nehemiah chapter 2, verse 11 to 12, So I came to Jerusalem and was there 3 days. Then I rose in the night, I and a few men with me, sabi ni Nehemiah. I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem. So after po itong talatang ito, nakapag-pray na po si Nehemiah. Nakapag-fasting na rin po siya. At that time, pinahintulutan na rin po siya ng hari ng Persia para pumunta sa Jerusalem. So, pagdating niya po sa Jerusalem, hindi po siya agad nagsalita or nag-announce, "Oy guys, please announce. Meron tayong gagawing mission." Hindi po ganun ang ginawa ni Nehemiah. Kundi, naghintay muna siya at nanahimik. Tapos, nagmasid-masid. Tinignan niya muna yung anong meron sa Jerusalem at that time. So, minsan, bukod sa pananampalataya, kailangan din po natin ng karunungan kapag tayo ay nagmi-mission. So Nehemiah's mission began with not with strategy. So hindi muna siya dito ka ha, Dan James. Dito ka sa magsisimula Bumuo ka na ng tropa mo diyan. Hindi siya nag-strategize agad. Ang ginawa niya po agad is intimacy with the Lord. So yun yung first rebuilding plan ni Nehemiah. Magkaroon muna siya ng relationship, deeper relationship with God. Nag-pray siya, nag-devotion, at nakinig kay Lord. Minsan kasi pag meron tayong mission, inuuna natin, okay, let's do plan A, plan B, plan Z. Kasi feeling natin, waste of time pa yung, magpipray pa, 15 minutes pa, magbabasa pa ng Bible, 15, tapos hihintayin, aaralin mo pa, hindi mo pa naiintindihan, no? I-chat GPT ko na lang to. No po? Feeling natin, yung basic na magkaroon ng relationship kay God, na which is yun po yung pinakamahalaga, minamaliit po natin. No po? Pero sabi dito, si Nehemiah, hindi muna siya nag-strategize. Inayos niya muna yung relationship niya kay Lord. Okay? So si Nehemiah po, bago siya naging leader, yun yung rebuilding process niya, umiyak muna siya kay Lord, nag-fasting, nag-pray, tsaka sinurrender niya po yung pinapagawa sa kanyang mission. Lord, hindi ko to kaya kung hindi po kita kasama. So, ang ministry, nagsisimula po siya sa secret place na kasama natin si God. Ayusin po muna natin yung devotion natin, yung secret place. Baka napabayaan na po siya. Na kahit tayo, hindi na natin alam yung secret place. And it says here, the Hebrew thought behind heart refers to the inner seat of desire, will, and devotion. So, before public ministry came to private surrender, di ba? Kung ano yung ginagawa mo in private, yun yung tutulong sa'yo sa panahon ng pagsubok at pangangailangan po, no? And si Nehemiah daw waited 3 days before acting
Ilang araw siya bago nag-act? 3 days. Hindi siya nag-react agad, no? Kasi tayo, pag mayroon problema, ay, ano ba, natitense na kagad eh, no? Si Nehemiah, okay, kalma lang, no? And this reflects discernment. And this reflect discernment po. So si Nehemiah, pinili niya mag-antay, mag-observe, at saka isik yung God's direction. Sabi po sa Psalm 37 verse 4, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the... Opo. So when we are close to God, He changes what we want so that what we want is also what He wants for us. Ang binabago ni Lord ay ang puso. So, anong gagawin natin ngayon, ate? Ang dami niyo na pong sinabi. Anong gagawin natin to find purpose? Number 1, spend consistent time in prayer and scripture. Number 2, ano daw yung number 2? Surrender your personal ambition to kingdom purpose. And the last one is support ministries and missions willingly. So, generosity is not merely giving money. Hindi lang lagi sa pera. Noong time ni Nehemiah, bukod sa pera, ang binigay po nila time, yung lakas po nila, maging yung commitment nila sa pag-build ng walls. Hindi kaya ni Nehemiah mag-isa yun. Hindi kaya ng leader nyo mag-isa. Kailangan po niya kayo. Okay? Pakilinga-linga po yung leader ninyo, no? Biglang nag-like sign. So sa inyo po mga katabi, tanungin niyo po, ano ang purpose mo sa buhay? Sige, bibigyan ko po kayo ng time to ask your seatmate. Parang naninibago pa po tayo. But thank you so much for being here ng 11:30 because this is in preparation for our Robinson's Galleria move starting June 7. Nire-ready lang po natin ang inyong mga body clocks na 10 o'clock will be the first service until 11:15 and the second service will be 11:30. But before we move to Robinson's Galleria, kailan po ulit? June 7, we have to do the fit check. Number 1, as Pastor Wenica discussed, we have to find purpose. And tingnan naman natin yung ikalawang punto, and that is impact together. Muli po, ang kwento ay tungkol kay Nehemiah. Sabi po sa verses 17 and 18, then I said to them, you see the distress we are in. Pansinin niyo po yung pagpapalit ng mga pronouns mula sa singular to plural. How Jerusalem lies waste and its gates are burned with fire. 586 BC po yun, as mentioned by Pastor Wenica, nalupig ang Jerusalem, ang bayan ng Diyos ng mga taga-Babylon. It took them 70 years para makabalik ulit sa Jerusalem. So doon sa 70 years na yon, bagsak ang walls, bagsak ang gate, bagsak na bagsak ang Jerusalem. Pero nakabalik na sila sa kanilang bayan. Tandaan niyo po ito, ang isang specialization ng Diyos, yung wasak, kaya niya pa ring buuin. Yung nawala, kaya niya pa ring ibalik. Somebody say to himself, restoration. So, nakita ni Nehemiah na bagsak, wasak, sira. Pero hindi siya nanatili doon. Nagkaroon siya ng pasanin, nalagyan ng purpose ang buhay niya, na binuhay pa siya ng Diyos until that time, kasi siya ang gagamitin to rebuild the walls of Jerusalem. Pero hindi niya kaya mag-isa yon. Kaya, shinare niya yung vision. Say together with me, vision. Come, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach. Nagsimula sa kanya,
Nanalangin siya sa Panginoon, binigay ng Diyos sa kanya yung pasanin, binigay ng Diyos ang vision. And what was the vision? Mabuo ulit ang nawasak. Naririnig ko yung salitang manifesting. Naririnig niyo yun? Ano daw bang ibig sabihin nun? Actually, hindi daw po ito galing sa Biblia. Ito po ay galing kay Napoleon Rich, na kung ano ang isinulat mo, na tinititigan mo ng tinititigan, magmamanifest yan. Pero ang sabi sa Bible, kung ano ang iniisip mo, yun ang mangyayari. Pero ang maliwanag na sinasabi ng Biblia, write the vision, and the vision shall come to pass. And the vision that was given to Nehemiah was buo ulit ang walls of Jerusalem. Pero, ang sabi po niya doon is, nakita ko na ito, na ginawa ng Diyos sa akin, and the hands of God was with me. And I'm very sure, kung nagawa ito ng Diyos sa akin, gagawin ito ng Diyos para sa ating lahat. Pag nagbigay ng vision ng Panginoon, itulak mo ang seatmate mo, hindi mo kaya mag-isa. Walang vision na maliit. Pag ang Diyos ang nagbigay ng vision, malaki. Estudyante ka ngayon. Kanina meron akong na-meet, dating estudyante na miniministera ng CYOD dyan sa Monsay. Pero after so many years na wali, pero nagbalik, akala ko estudyante pa rin siya. Nung pala, isa ng ganap na ihinyero at akala ko magbo-board pa lang. Nung pala, pasado na sa board. Alam mo yung dating walang pamasahing bata, pero dahil may vision ng Panginoon sa buhay niya, nangyari ang vision na yan. My question to you is, what do you see when you look at the Lord? What is the vision that God has given you? Pero yung vision na yon, ikinukwento mo. Kasi yung vision na yon, masyadong malaki. At kung ikaw lang, hindi mo kakayanin yon. May vision ng Panginoon ibinigay kay Abraham pero kinailangan niya ang maraming tao. May vision ng Panginoon binigay kay David pero kinailangan niya ang maraming tao. May vision ng Panginoon para sa faithful, ibinigay niya sa akin, ibinigay niya kay Doc Toto. Hindi namin kayang mag-isa to. That's why I'm sharing it to you. Nang tayo ay umalis mula sa SM, we have been making an impact in the community. We're the very first to use SM cinemas, SM facilities for the church services. Walang pinapayagan kahit na sinong Christian church nung mga panahon na yon. Itinatayo pa lang ang cinema, nagdeklara na si Doc Toto, I see God moving in SM cinemas for the glory of God. Nahirapan magpaalam, pero pinayagan. At that time, murang-mura pa lang, ang daming mga tao ang naliligtas, ang daming kabataang nababago ang buhay. Pero nang dahil sa pandemya, nag-stop, nagmahal, pero yung vision nananatili. Kung ako yung tatanungin, ayoko na. You know, I'm contented with this. I mean, I'll show up, I'll pastor this church. I'm fine with that. I have 5 kids to take care of. I have a career to take care of. Pero hindi kasi nawawala. Sometimes I just cry. Nasa ospital ako, nagpagaling. Kailangan ng maraming oras para magpagaling. Pero sabi ng doktor, liitan mo na lang ang ginagawa mo. Diyan na lang. Hindi okay naman. Diyan ka na lang. Pero hindi po eh. Hindi nawawala. Ang sinasabi ng Panginoon, faithful will not remain small. We're going to reach a lot of people in different areas. We can't allow them to come in. I mean, we can't move them here, so why not move to where they are? Tayo nga abot. Tayong pupunta doon. Dadalin natin ang presensya ng Diyos kung saan sila nandoon. Just like Nehemiah, I'm sharing this with you. Hindi po kaya mag-isa, kailangan ko po kayong lahat. Sikuhin niyo ang seatmate ninyo at sabihin niyo, we can impact together. Yes. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9, for we are God's fellow workers.
Ibig sabihin, hindi ka taga-upo, hindi ka nabe-bless lang, meron kang gagawin. May kaya ka na hindi ko kaya, may kaya ako na hindi mo kaya, but we need each other. And God needs us. God wants to use our lives for the greater glory of the Lord. Ito pong tubig na ito ay mahal. Right? Pero kung sa bahay mo iinumin yung tubig, may bayad ba? Wala. Kaya nga, walang bayad yon. Pero pagdating sa SM, magkano to? 20? 20 ba to? 30. Okay. Pero pag pumunta ka sa hotel, magkano to? 70 pesos. Pag sa airport, mas mahal. Kaya nga, pag sa ibang bansa, mas mahal. Pare-parehong tubig. Pero sa iba't ibang lugar, may iba't ibang halaga. Ikaw at ako, wala tayong kwenta kung nandito lang tayo. Pero ipinuposisyon tayo ng Panginoon kung saan tumataas ang ating halaga. At ang halaga mo, katulad ng bottled water na ito, minsan hindi napapansin ng nanay mo, hindi napapansin ng kapatid mo, ng kuya mo, ng ate mo. But God is placing you in the mission field at doon mahalaga ka. Kasi hindi mo alam ang isang taong maapektuhan mo na mababago ang buhay at hindi lang ang buhay niya, kung hindi the generation that comes after him. We cannot do great things alone. We need each other. Somebody say the word with me, unity. Hindi ako politician, ayokong mag-politicize ngayon, pero when we say God wants unity, and that is what Nehemiah did, yung naintindihan niya yung vision, malaki. Kaya nagkakaisa yung mga tao kasi merong direksyon. Ninasabi ko po sa inyong lahat, hindi mura ang Robinson's Galleria. At bakit napunta doon? Eh, layo-layo naman. Kasi mahal to. Mahal. Pero, nagbukas ang Diyos. Alam niyo ba, mahal din po yun. Pero dahil wala nang nanonood ng sine, bagsak na yung cinema na yun, non-operational, nasira yung projector, kaya inopen ng mas mura. At hindi aksidente, Cinema 3 doon, Cinema 3 pa rin doon. At pag pumunta ka sa Robinson's Galleria, hindi 2 floors katulad dito, 4 floors yun. So ibig sabihin, more chances of winning more people to the Lord. Pero hindi pwedeng yun lang. Kailangan ang lahat mayroong partisipasyon. I'm giving you the vision. I see a lot of people, lives are being changed, families are being restored, mga pag-uugaling na babago. Pero hindi mangyayari yun kung ako lang o tayo-tayo lang. We need each other. You have a part. Somebody say together, I have a part. You can pray. You can also advertise. Ipangalandakan natin, i-post natin. I'll be asking you to give flyers and leaflets about our church there or sa inyong Facebook page. We can also relate to other people, mag-build ng friendships, and as workers, we do our responsibilities. And the letter T po, we need to give our tithes and offerings faithfully. When I shared this vision to some people whom I know have been praying with me, natuwa ako kasi ito pong TV na to, kaya nabuo, may nagbigay pong pamilya. Ang gusto kasi nila, sinabi ko kasi, noong January, lilipat na tayo ng SM. Vision Sunday, you still remember? It was supposed to be there. Pero hindi kaya, mataas ang presyo, hindi nagkaisa ang liderato, pero naibigay ang pera. Ibinabalik ko, pero ang sabi niya, naniniwala ako sa malakihang vision. Kasi Ate Mitch, hindi lang ikaw pang maliit, malaki ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. So she gave the money, they gave the money. Sabi ko, anong gagawin dyan? Nasira ang projector,
nabili ang malaking TV. But when the opening was there again, it was not me who started it. Somebody said it. It was Pastor Simon, followed up by Pastor Romy. And then Pastor Ricky went there to Robinson's Galleria and just asked. And the rest is history. Hindi ako nag-move. And I saw the Lord coming and moving things. Ang daming oposisyon. Hanggang kanina may oposisyon sa kaisipan at kaguluhan. Pero magwawagi ang vision ng Panginoon. Pag meetingin ka sa Panginoon, anong nakikita mo? Kasi kung wala kang nakikita, wala kang pupuntahan hanggang diyan ka na lang. Pero kapag nananalangin ka at nakikita mo ang bukas na maganda na inihahanda ng Diyos sa iyo at naniniwala ka doon at kahit anong kontra, naghahawa ka pa rin doon, mag-ingat ka kasi isang araw mangyayari kung ano ang vision na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Malaki. Somebody say it with me, malaking malaki. Now, let's go to number 3. Yes, we find purpose. We impact together. Kailangan ko po kayong lahat. We need each other. Jesus needs you and me. At sabihin mo ulit sa seatmate mo, mahalaga ka. Now, let's go to number 3, and that is about transform lives. Hindi po tayo basta-basta lang gagawa ng isang bagay para wala lang. Nang si Nehemiah in chapter 2:20, so I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Anong ibig sabihin ng prosper? Maganda to sa Tagalog. Giginhawa. Hindi yayaman. Iba yung mayaman, iba yung maginhawa. Anong gusto mo? Mayaman? Pero mas gusto ko yung maginhawa. And therefore we are his servants will arise and build, but you have no heritage or right or memorial in Jerusalem. He's talking about yung mga kontratista. Alam niyo po yung confidence ni Nehemiah rested not in the resources na meron siya o meron sila, but in partnership with God. Pakinggan mo to. Kung ako lang, kulang. Pag samasamahin natin ang ating mga resources, kulang pa rin. When I was trying to compute the rental, the sounds and lights, other expenses, and the tithes of offerings of the church, I just have to verbalize this to every one of you because I want you to be blessed. Sa dami ng dumadalo sa faithful, when I ask the finance, how many are giving faithfully their offerings for the church? Walang 20%. So imagine mo kung may ganitong dami ng bilang ng dumadalo, walang 20% ang nagkakaloob. At dun sa 20% ngayon, wala pang 10% yung consistent every month, day in and day out. And yet, nakaka-survive ang gawain ng Diyos. Pero you need to take this as a challenge. Now that there is a big need, what if the Lord touches your heart and asks you to be a part of it? And you be faithful in giving your tithes and your offerings to the Lord because you want to make your money work for a mission. Subukan mo lang. I shared it with another couple the other day. Sabi ko, this is the vision, please pray for us. Wala akong naiisip na kahit na ano. Nag-pray kami, nilid sila ng Panginoon to commit a certain amount of money. At that time, 35% ng kailangan natin for the month of June. 35%. Hindi pa na ibibigay sa akin ng tseke. Bukas pa lang. Ide-deposito ko pa lang bukas. Kahapon, nag-usap kami. Ate Mitch,
yung kinukumit ko sa'yo na money, dinoble, doble na ng Diyos ang balik. Intention pa lang yun, hindi pa nade-deposito sa bangko. And I cried again. Alam mo naman ako, iyakin ako. Yun palang paglipat sa Robinsons na mahal, tinatransform niya yung puso ko. Kasi kung ako lang, ayoko na. Ano nang edad ko? Gusto ko naman mag-enjoy. Ayoko na yung ma-stress ng napakadami, libo-libong i-disciple ulit. But this is not about me. This is not about us. This is about the vision and the mission of the Lord. Diyan tayo pumapalpaki yung makasarili. Ako. Paano naman ako? Nasasaktan ako. Nahihirapan ako. Alam mo, kailangan mo lang yan i-surrender sa Panginoon. At tanggapin mo ang pag-ibig, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos, because if you feel loved and you are secure in that love, you will receive your purpose and your calling from the Lord. And it will just overflow in your service to other people. Pag ang puso in love, walang imposible dyan. Tama? Sino dito ang na-in love at hahamakin ang lahat? Masunod ka lang. Pati nanay mo, awayin mo. Pati tatay mo, awayin mo dahil nagmamahal ka. Just imagine if you and I love the Lord so much na yung pagmamahal na yon, hindi katulad ng pagmamahal sa tao, wawasakin ka. Pagmamahal sa laruan, wawasakin ka. Pagmamahal sa isang hobby, nawawasakin ka. Pero yung pagmamahal mo sa Diyos, bubuuin ka. Babaguhin talaga ang buhay mo. And I call it as chop-chop. Binabago ang character mo, binabago yung heart mo, binabago yung attitude mo. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Sa lahat ng binago ng Diyos, yung priorities. Kasi when I was doing the computation ng paglipat dito at doon, nasakit yung brain cells ko. Kasi hindi ko alam kung saan huhugutin yung pera. Alam ito ng nasa finance, although hindi ko naman alam. Pero hindi mo pwedeng limitahan ang Diyos. Sabi ko, Panginoon, kapag ito ay galing sa'yo, ikaw ang magpo-provide. Ikaw ang kikilos sa mga tao. May mga hadlang, pero mapapagtagumpayan ang lahat ng mga hadlang. Kaya po, dito, tinuruan ako ng Panginoon na talagang magpahinuhod kahit sa mga leaders. Nalulunukin ko, sabi ko sa kanila, bigyan niyo ako ng 1 buwan. Kapag hindi dumami ang finances natin, kapag hindi dumami ang mga taong maliligtas sa loob ng 1 buwan, babalik tayo dito at mag-a-apologize ako sa lahat. Sorry, nagkamali yung dinig ko sa Panginoon. Ako lang pala yung may gusto doon at hindi niya yung gusto para sa atin. But deep inside my heart, I know that I follow the Lord on this. It's changing my heart to be humble, kainin ang lahat ng mga dapat kainin para lang masunod ang kanyang kalooban. Madaming oposisyon, madami akong naririnig sa palipaligid, hindi sa loob, and I praise God for that. Yung mga naririnig ko sa labas, alam mo yung mga sanbalat, mga tobaya dyan sa labas, marami yan. Pero kayo, diretso lang. Tayo, diretso lang. Walang ginusto ang Diyos na hindi kinontra ng demonyo. Tatandaan mo yan. Pero ikaw, diretso ka lang, gawin mo lang, sumunod ka lang sa Panginoon, mahalin mo lang siya. Isang araw makikita mo, waging-wagi ang kalooban ng Diyos. Bakit binuo ni Nehemiah ito? Kasi alam niyang magbabago ang buhay ng maraming Israelita pag ginawa niya yon. Bakit tayo lilipat doon? Because we want more people to change their lives for the Lord. But it starts with you and with me. Kamusta naman ang buhay mo? Sa discipleship, I'm calling on the faith group leaders
This is not just about meeting together. The meeting together, the discipleship is building relationships, yes. But we build relationships for one letter T. For transformation. Ang business natin sa simbahan, hindi magparami. Ang business ng simbahan ay magbago ng buhay. Nakakaiyak na yung nangyayari sa Senado. Nakakaiyak yung nangyari sa paligid. Pero wala tayong magagawa ngayon doon, but we can pray to the Lord. Pero meron tayong magagawa sa mga puso natin, sa mga susunod na leaders na wag nating kopyahin ang mga maling halimbawa. Nakakagigil na ginagamit ang salita ng Diyos para sa maling mga bagay. But you and I, listen to this, you are fit for the work of the Lord. Just find your purpose. Katulad ng mineral water, lumugar ka kung saan doon ikaw ay mahalaga. Pagkatapos, makiisa ka, impact together. Remember, unity. And the last one, huwag tayong tumigil sa pagkakaroon ng transformation, ng pagbabago ng buhay. Today, hindi ko po muna kayo papipikitin. I need you to open your eyes and answer this question with me. As you pray to the Lord every day, anong sinasabi ng Diyos sa'yo na baguhin mo sa iyong sarili? I ask you to stand up now and face your partner. Anong isang bagay na sinasabi ng Diyos sa'yo na baguhin mo? Kahit po maliit, we can start small. We can start small. And if not for the love for God, we cannot change that. Isang bagay na pinababago ng Diyos. Pwedeng ugali, pwedeng pangit na habit, pwedeng bagong habit na sisimulan. What is it that God wants you to change? Okay, now next question. What is the one thing na nawala sa'yo na nais mong ibalik ng Panginoon? Because God's business is also not just transformation, but restoration. Just like what He did in Nehemiah's time. Ano ang gusto mong ibuo ng Diyos? Anong gusto mong ibalik ng Diyos sa'yo? And that restoration needs to be a vision. Pwedeng tiwala sa sarili, pwedeng pananampalataya, pwedeng buhay na kasiyasiya at maayos. Whatever it is, be guided by that vision. Pwedeng gumagaling ang katawan mo, nagkakasundo-sundo ang pamilya mo. What is that vision? Mag-aasawa ka pa, mabubuo ang career mo. What is that vision? Let it burn deep in your heart. Tutulungan ka ng Diyos. Now, let's pray together. Pray po with your seatmate. And declare the blessings of God.
Hingin mo ngayon sa Diyos yan. Lord, I pray that I will be fit for the mission. Sa akin po kayo unang magsimula. And if your vision is related to the restoration of God, what God wants to restore in our nation, in our families, so be it. Praise you, Lord. Ipatong mo ang iyong kamay, kayong dalawa, at sabihin ninyo sa Panginoon, Panginoon, katulad ng Nehemiah, make the vision clear, give me a network, and change my heart not to be selfish, and help me to serve my nation. Help me to serve my family. I am not living for myself alone. Everything I need is in you. Worship. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Let's worship the Lord. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. You are what we desire today. Christ is enough for me. Hallelujah. Everything I need is in Oh, lift up your hands and say it to Jesus. everything I need. We're making a decision, oh Lord. I decided to follow Jesus. No turning back. No turning Raise up a Nehemiah from this faithful I generation. decided Hindi ito tungkol sa iyo. Jesus, no turning back, no turning Yara back. makanda ramayara I sente. have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided Faithful. Jesus. Join us. No turning back. Rebuild No this nation. turning back. In the name of Jesus. Decided Salamat po, follow Panginoon. Jesus. No turning back. No turning back. Salamat po. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Habang ang lahat, Panginoon, ay nakayuko, kayo po ang patuloy na kumausap sa puso ng bawat isa. Alam namin na nais ninyo kaming magkaroon ng magandang bukas. And it has to start today. What is it that you want us to surrender? What is it that you want to change? Tulungan mo kaming magbago, Panginoon. Not for anything else, but because you are worthy of our love. And our way to show our love to you is our obedience. Lagyan niyo po ng masunuring puso ang lahat ng naaabot ng tinig na ito. Palitan niyo po ang aming rebelding puso ng pusong handang sumunod sa inyo. And as we follow you, Lord, even as we close our eyes, the vision becomes clearer and clearer and clearer and clearer, Lord. May
halaga ang buhay ng bawat isa. At talagang nakikita mo, Panginoon, ang malakasan, ang malakihang paggamit mo sa mga bata, sa mga kapatid kong naririto ngayon, na hindi lang kami hanggang dito. Hindi natatapos ang pagiging Kristiyano namin sa pag-upo, sa pagtayo, pagdalo, at paggalaw sa 4 na corners ng simbahang ito. Father God, in the name of Jesus, I lay my hands on everyone today, God. Let the vision burn. Ikaw ay tinatawag ng Diyos upang limutin ang iyong sarili. Unahin ang pinagagawa ng Diyos sa iyo na may maayos na puso at malawak na pananaw. Tanggapin mo ang Espiritu Santo. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Magagawa mo ang pagbabago. Malawak ang gagalawan mo. Your future is definitely brighter and better. Hallelujah. And our response to His call is this. Let us sing it as our declaration. I am decided to follow Jesus, no turning back. Satan, you are destroyed. Kasalanan, wasak ka na sa buhay namin. The world behind Yes, Lord. no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind. Hallelujah. Lift up your hands higher for the very, very last time. Praise God. Cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for loving faithful. Thank you for loving everyone and that you have destroyed the discouragements, the oppositions, the impossibilities in our environment, Lord. Salamat, Lord. We have decided to follow Jesus. Kayo na po ang bahala sa amin. The vision is clear and the vision will come to pass. Salamat, Panginoong Jesus. Buksan mo ang iyong mga mata at sabihin mo sa iyong prayer partner kanina, sabihin mo sa kanya na hawak-hawak ang dalawa niyang kamay at nakatingin ka sa kanyang mata. Huwag mong kakalimutan ito. Sabihin mo, mahal. O ituloy mo na. Na mahal. Hindi pa sinatapos. Na mahal. Na mahal ka ng boyfriend mo. Joke. Ng Panginoong Yesus. At lahat ng naniniwalang mahal na mahal siya at hindi siya tsipipay na wala lang kwenta, ipalakpak ang mga kamay para sa Diyos. Are you excited to go, Rob Gal? I cannot see your excitement. Say it with me. I am excited. Kaya po ipagkalat na natin at ipanalangin natin araw-araw. We are now dismissed for fellowship. God bless us all. See you again 10 o'clock and 11:30 next week.